Habang pinagmamasdan ni Qin Yang ang nangyayari, lumapit ang isa niyang kasamahan at nagtanong. Oy, Qin Yang, hindi ba yan ang customer na dapat ikaw ang humaharap? Bakit mo hinayaan si Chen na ang mag-assist? Iritadong sumagot si Qin Yang. Tinatamad akong asikasuhin yan. Hayaan mo na si Chen na ang magpagod ng libre. Isang estudyante na nagyayabang na bibili ng M9 at gusto pang mag-test drive. Halata namang nagpapasikat lang. Napailing ang kasamahan niya at sinabing, paano kung totoo ngang bibili siya? Baka magsisi ka niyan. Ngunit may halong pangmamaliit pa ring sagot ni Qin Yang. Ano pa ba? Wala namang pera yan. Pero dinala niya ang magandang babaeng yun para magkunwaring may kaya. Marami na akong nakitang ganyang klaseng tao. Samantala, si Chen na ay masiglang ipinapaliwanag ang features ng sasakyan. Sir, ang sasakyang ito ay may intelligent driver's seat at may kasamang 172 line laser radar, na kaya ang fully automated driving. Ano po ang pakiramdam ninyo? Habang pinakikinggan ito ni Shen Yuan, lihim siyang humanga. Ang galing niya magpaliwanag. Bukod sa maganda, may talino rin siya. Hindi siya pahuhuli kay Fang Minhui. Ngunit sa isip niya, bigla niyang naalala ang mga artikulo sa internet tungkol sa mga babaeng sales agent na madalas walang masyadong transaksyon sa mga lalaking customer sa industriya ng sasakyan. Sa puntong ito, nagtanong si Chen na, naunawaan niyo na po ba ang lahat ng configurations? Ano po ang budget ninyo? Malamig at kalmadong sumagot si Shen Yuan. May available bang unit ngayon? Gusto kong kunin ang sasakyan ngayon din. Nagningning ang mga mata ni Chen na. Kadalasan, ang mga customer namin ay ilang beses pang babalik bago magdesisyon bumili. Pero itong lalaking to, nag-test drive lang, tapos bibili agad. Hindi man lang tinanong ang presyo. Kung seryoso talaga siya, bakit kaya hinayaan ni Qin Yang na mawala ito? Pagkatapos niyang mag-check sa system, medyo nag-aalangan niyang sinabi. Pasensya na po, pero wala pong available unit sa ngayon. Gayunpaman, may isa pong customer sa ibang branch na nag-cancel ng order dahil sa problema sa pagbabayad. Kung gusto ninyo, maaaring ma-transfer ang unit dito sa loob ng 1 linggo. Tumango si Shen Yuan at walang pag-aalinlang ang sumagot. Ayos lang. O-orderin ko na ngayon. Lalong nagulat si Chen na. Ang sasakyan ay mahigit 600,000 yuan, pero wala man lang siyang pag-aalinlangan bilihin ito. Siya ba ang tinatawag na angle customer? O baka naman may iba siyang motibo? Bagaman may duda, pinanatili niya ang kanyang profesionalismo. Maaari po kayong maupo sa loob habang inaayos ko ang kontrata. Ang deposit po ay 50,000 yuan. Sandali lang po, kukunin ko na ang papeles. Pagbalik sa showroom, hindi makapaniwala ang kasamahan ni Qin Yang at nagtanong kay Chen na. Oy, anong balak ng customer na yan? Kalma lang na sumagot si Chen na habang inaayos ang kontrata. Binili na niya ang sasakyan. Napaatras ang kasamahan sa gulat at napasigaw. Ano, binili niya? Ang bilis naman. Mas lalo namang hindi makapaniwala si Qin Yang. Nakapamewang siya habang may pangungut siyang sinabi. Imposible yan. Nagpapanggap lang yan. Pagdating sa bayaran, siguradong magdedahilan na lang yan at bigla na lang mawawala. Ang dami ng ganyan dito sa store. Napaisip ang kasamahan at tumango. Oo nga, tama ka. Sa tagal ko nang nagbebenta ng kotse, wala pa akong nakitang customer na bumibili ng ganyan kabilas. Ngunit kalmadong muling kinumpirma ni Chen na. Sabi ko naman sa inyo, binili na ni Mr. Shen ang sasakyan. At higit pa roon, babayaran niya ito ng full payment. Sa narinig, halos mahulog sa upuan ang kasamahan nila. Agad niyang binalingan si Qin Yang at may panunuyang sinabi. Tanga ka, di ba? Isang malaking deal ang pinakawalan mo. Ang laki nang nawala sa'yo. Hindi na nakakibo si Qin Yang. Sa loob-loob niya, gusto niyang sigawan ang sarili sa inis. Ngunit wala na siyang magagawa kundi mapakuyom ang kamao at maghinagpis sa sarili niyang pagkakamali. Matapos ang pirmahan ng papeles, may magiliw na tanong si Chen na kay Shen Yuan. Mr. Shen, kung sakali pong magkaroon ng problema sa proseso,
Maaari niyo akong tawagan anumang oras. May pupuntahan pa po ba kayo? Gusto niyo po bang ihatid ko kayo? Sa puntong ito, lumapit si Fang Minhui, hinawakan ang braso ni Shen Yuan, at matamis na sinabi. Hindi na, kami na lang ang tatawag ng sasakyan. Nakita ni Chen na ang kilos ni Fang Minhui at bahagyang napahiya. Mukhang pinrotektahan niya agad ang boyfriend niya. Nasaktan ko yata ang pride ng girlfriend. Pinilit niyang itago ang lungkot at propesyonal na sinabi. Sige po, ingat kayo. Habang naglalakad sila sa kalye, nag-scroll si Shen Yuan sa kanyang phone at tinanong. Huwei, pwede na ba tayo kumain ngayon? Ngunit biglang sumimangot si Fang Minhui. Sa sandaling iyon, alam na ni Shen Yuan na may problema. Lumapit siya at maingat na tinanong. Minhui, may problema ba? Nagseselos ka ba? Tumalikod si Fang Minhui at umiwas ng tingin. Hindi naman. Ngumiti si Shen Yuan at hinagod ang ulo nito. Aba, nagsisinungaling ka pa. Kita naman sa mukha mo. Wala namang nangyari. Si Chen na at ako ay may professional na relasyon lang bilang salesperson at customer. Namula ang mukha ni Fang Minhui at may bahagyang tampong sinabi. Sino ba ang nakakaalam? Ang saya-saya mo pang kausap siya. Pati friend circle niya, nagbigay ka pa ng madaming oras sa kanya. Kakamo-kamot sa pisngi si Shen Yuan at nahihiyang ipinaliwanag, nakasanayan ko na kasi. Tuwing nag-a-add ako ng bagong kaibigan, sinusuri ko muna ang pagkakakilanlan nila. Bahagyang tumagilid si Fang Minhui at malumanay na nagpaalala, huwag mo nang gawin yan sa susunod. Matapos niyang sabihin ito, napaisip siya. Wala namang espesyal sa pagitan namin ni Shen Yuan, pero bakit parang nagseselos ako? Alam niyang ang mga lalaking galante sa pera ay madaling makakuha ng atensyon mula sa ibang babae. Kailangan kong siguraduhin na ako lang ang nasa isip niya. Sa kabila nito, inulit lang ni Shen Yuan ang sinabi niya kanina, wala nang susunod. Tara, kumain na tayo. Pagkatapos, pupunta tayo sa supermarket para pumili ng regalo para sa'yo. Habang nasa isip niya, wala nang susunod. Ang totoo, hindi naman ako ganun ka-pure. Tinanong siya ni Minhui at sinabi, pero bumili ka na ng 2 bag para sa akin kahapon. Sa isip niya, kahit na may kaunting inaasahan ako, hindi rin tama na palagi siyang gumastos ng ganito. Paano kung isipin niyang masyado akong materialistic? Ngunit kalmado lang na sumagot si Shen Yuan, walang problema yan. Normal lang sa mga babae ang magkaroon ng maraming bag. Isang linggo may 7 araw, hindi naman pwedeng pare-pareho lang palagi. Habang nakangiti siya, iniisip niya, lalo na't kapag gumagastos ako para sa mga babae, triple ang balik sa akin. Mas marami akong binibili, mas lumalaki ang kita ko. Lumipas ang ilang sandali at nakarating na rin sila sa restaurant, kung saan sila naupo at nagsimulang kumain. Iniabot ni Shen Yuan ang menu kay Minhui at nagtanong, gusto mo ba ng malamig o mainit na inumin ngayon? Biglang nag-init ang mukha ni Fang Minhui nang maisip niya ito, tinatanong ba niya kung gusto ko ng mainit o malamig? O kaya naman iniisip niya kung anong kondisyon ko ngayon. May ibang ibig sabihin ba ito? Nahihiyang sumagot siya, malamig na inumin na lang. Napakunot ang noo ni Shen Yuan. Bakit parang may kakaiba sa reaksyon niya? Maya-maya, napagtanto niya ang iniisip nito at hindi mapigilan ang sarili, hala, mukhang iba ang pagkakaintindi niya. Pero huling beses ko pang kasama si Zhou Wantang ay 2 buwan na ang nakalipas. Sa lahat ng naipon ko, kailangang mailabas ko na ito. Sige, palalalain ko na lang lalo ang hindi pagkakaintindihan na to. Sa loob ng 3 oras, naglibot sila sa isang shopping mall. Suot na ngayon ni Fang Minhui ang isang mamahaling relo na nagkakahalaga ng 12,800 yuan, bracelet na nagkakahalaga ng 20,800 yuan, at handbag na nagkakahalaga ng 50,500 yuan. Habang namumula at nakatingin kay Shen Yuan si Minhui, naisip niya na si Shen Yuan ay napakabait sa kanya, biglaan na lang, binilhan siya nito ng mga gamit na umabot sa higit 80,000 yuan.
Sa loob lamang ng 2 araw, halos 140,000 yuan na ang nagastos ni Shen Yuan para sa kanya. Samantala, nag-pop up ang notification mula sa sistema ni Shen Yuan. Construction Bank Card, last 4 digits, 0098. Natanggap 252,000 yuan on May 12, 11:39 a.m. Kasalukuyang balanse, 2,254,256 yuan. Masaya niyang tiningnan ang tumataas na halaga sa kanyang account. Habang nakatingin sa kanyang telepono, naisip niya, hindi talaga nagbibiro ang system pagdating sa double refund. Nagbigay ako ng 50,000 kay Itay at 50,000 para sa kotse, at agad ko rin itong nakuha pabalik. Kahit nakasama sa 2.17 milyong yuan na ito ang huling bayad para sa kotse, kahit ibawas ko pa ang halos 600,000 yuan, mayroon pa rin akong mahigit 1.6 milyon yuan na magagastos. Sabay masayang tumingin si Shen Yuan kay Qin Hui at sinabi, "Hui, paano kung huwag ka nang bumalik sa dorm ngayong gabi?" Namula ang mukha ng dalaga, ngunit dahan daw ang tumango at mahina ang tinig na sumagot, "Sige." Lumipas ang kalahating oras at nakarating na rin sila sa isang magandang beauty na tinatawag na Grand Magnet Hotel. Napunta sila sa kwarto 808.sa loob ng tree, masarap na naliligo si Shen Yuan at dinadama ang ginhawa ng tubig sa kanyang katawan. Habang nagpapahinga naman si Fang Minhui sa kama, kinakabahan siyang tinitigan ang kanyang cellphone. Nagpapadala ng mensahe si Chen Ling, habang binabasa niya ang mensahe ng kanyang kaibigan, naisip niya na tinatanong siya ni Chen Ling bakit hindi pa siya bumabalik sa kanilang dorm, napaisip siya kung ano ang kailangan niyang sabihin dito. Kaya naman sabihin na lang niya na kasama niya si Shen Yuan. Pero kapag ginawa niya iyon, sinabi niyang kasama niya si Shen Yuan. Nakakahiya yun ng sobra. Bago pa siya makapagdesisyon kung ano ang isasagot, lumabas na si Shen Yuan mula sa banyo. Basa pa ang buhok niya habang nagpupunas ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. "Minhui, handa ka na ba?" tanong niya. Namula ang mukha ni Fang Minhui, iniwas ang tingin, at mahina niyang inisip, "Pasensya na, Chen Ling, pero binigyan na niya ako ng madaming regalo at hindi ko na ito matanggihan." Sa huli, mabilis niyang tina-type ang sagot. "Chen Ling, hindi ako makakauwi ngayong gabi. Kung sino man ang magtatanong, sabihin mo na lang na pumunta ako sa bahay ng isang kamag-anak." Sabay lumapit si Shen Yuan sa liig ni Minhui at marahang nilalasap ito. Habang namumula, sinabi niya kay Shen Yuan na hindi pa siya nakakapag-shower. Pero sinabi lang dito ni Shen Yuan na hindi na yun mahalaga. "Gusto ko ang iyong amoy," sabay hinihiga na niya ito habang napapasigaw na lang si Minhui sa pangalan ni Shen Yuan. Nilalasap na ni Shen Yuan ang masarap nitong katawan. Sabay ginamit na ni Shen Yuan ang kanyang ngipin upang ibaba ang shaper ng palda ni Minhui habang sinasabi na gusto ko ang lahat sayo. "Ang iyong amoy," sabay nagsimula na ang digmaan nila. Napapasabi na lang si Minhui na dahan-dahan lang habang napapaungol na lang sa sarap. Nagpatuloy pa ang dalawa habang hinahalikan na ito ni Shen Yuan. Makalipas ang kalahating oras ng kasarapan, masarap na silang nakahiga lang sa kama at nagpapahinga. Habang nakahiga sa bisig ni Shen Yuan si Minhui, iniisip ni Minhui na hindi naman ito nakakatakot katulad ng sinabi ni Chen Ling sa kanya. Habang ang ating bayani naman na masama na ang tama dahil ubos na ang lakas ay nag-isip ng hindi niya akalain na seseryusuhin ito ng sobra ni Minhui. "Ang sarap sa pakiramdam nito sobra, pero pagod na pagod ako ng sobra. Siguro gawa ito nang hindi na ako nag-exercise lagi pagkatapos ng 2 buwan na walang ganito. Naging mahina na ako." Habang nasa malalim siyang pag-iisip, bigla na lang siyang nagulat nang umibabaw na si Minhui sa kanya at sinabi nito na what if gawin nila ulit ito? Marahang tumanji si Shen Yuan at sinabi kay Minhui na pwede bang magpahinga muna sila ng kunti pa. Ngunit namumulang sinabi ni Minhui sa kanya na hindi, ngayon na, gusto na niya ngayon gawin ito ulit. Maagang maaga kinabukasan, bumalik si Shen Yuan sa dormitoryo.
Bumangon siya mula sa kama ng sariwa ang pakiramdam at iniisip, ang galing talaga ng system, pati utang ko may cashback. Ang mga loan at credit card ay umabot sa 52,000 yuan. Unahin ko nang bayaran lahat ng utang. Habang tinitingnan ang balanse ng kanyang account, naisip niya, mayroon pang 100,000 yuan mula kay Li Yuhang. Noong nalugi ang pamilya ko, lahat ng dating kaibigan ko umiwas sa akin. Si Li Yuhang lang ang hindi nagsalita at tahimik na tumulong. Biglang lumapit ang isang kaibigan sa dormitoryo at nagtanong, "Shen Yuan, saan ka pumunta kagabi? Tignan mo ang mga mensahe sa group chat ng klase, mayroong pagpupulong mamayang gabi. Sasama ka ba?" Binuksan ni Shen Yuan ang group chat at nakita ang usapan. Ang ganda ng panahon ngayong weekend. Suggest ko na lumabas tayo. Agad namang sumunod ang isang litrato ng sasakyan. Tanggala, Brother Pongge. Nakabili ka ng kotse. 325 liyan. Halos 280,000 yuan ang presyo. Sobrang yaman mo, Brother Pong. Samantalang kami, kahit makalipas ang 10 taon matapos graduate, baka hindi pa rin makabili ng kotse. Grabe, sigurado ako na maganda ang babaeng sales agent sa tindahang ng sasakyan. Dapat magsama-sama tayo mamaya at mag-enjoy. Tumingin ang kaibigan ni Shen Yuan at sinabi, yung gagong si Li Zhangpang bumili ng kotse. Sigurado akong pina-arrange niya ito sa class leader. Siya lang ang gusto niyang magpabida. Sobrang nakakainis. Kung pupunta ako, sigurado manunood lang ako ng palabas niya, sobrang nakakadiri siya. Pero kung hindi ako pupunta, mawawalan ako ng 200 yuan sa class fund. Napangisi si Shen Yuan at sinabing may pag-ayaw, nagpapanggap lang si Li Zhangpang. Kayo na lang, hindi ako pupunta. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, dumating ang isang mensahe. Shen Yuan, ang tagal na rin. Labas ka naman mamaya, kumain tayo at mag-relax at uminom ng alak. Biglang tumunog ang system at may lumabas na notification. Perfect life task. Ang isang perpektong buhay ay hindi lang nangangailangan ng pagmamahal ng kabaligtaran mong kasarian, kundi pati ng tagumpay sa iyong karera. Limitadong oras na misyon. Ang host ay makakatanggap ng 1,000,000 yuan para sa pamumuhunan. Sa loob ng 1 linggo, dapat itong ma-invest ng buo. Gantimpala ng gawain. Lahat ng kita mula sa negosyo ay mababalik ng doble. Napamulagat si Shen Yuan habang binabasa ang notification. Grabe, nagbigay na naman ng sorpresa ang system. Mas malaki pa ngayon, 10 beses na mas mataas ang puhunan ko. Makakapag-invest ako ng 10 milyon, tapos may misteryosong industriya pa. Nakaka-excite. Sabay bigla niyang naisip, ang bar ni Li Yuhang ay ginagawa pa ngayon, siguro mas maganda kung sa bar na lang niya ako mag-invest, magiging masaya pa ito. Sa oras na iyon, nagpadala muli ng mensahe si Li Yuhang. Shen Yuan, ang tagal na rin. Labas ka naman mamaya, kumain tayo at mag-relax. Ngumiti si Shen Yuan at sumagot, sige, padala mo ang lokasyon. Pupunta ako mamaya. Sa loob ng private, Dragon, lounge sa Nanjing Restaurant. Sa loob ng silid, isang binatang mayabang na nakasandal sa upuan ang nagsalita ng may pagkainip, Li Xiao, sino pa ba ang hinihintay mo? Mamamatay na ako sa gutom. Ang lalaking ito ay si Lin Guangyao. Sumingit naman si Xi Haijie, andito naman na lahat ng importanteng tao. Nakangisi habang nakahilata si Zhao Zinggang at sumabat, oo nga, hindi mahuhuli ang mahahalagang tao. Si Liu Yuhang, may hawak na baso ng alak, ay ngumiti at nagsabing, ano ba kayo, may prutas at snacks dyan, kumain muna kayo. Parating na si Shen Yuan. Biglang napasabi si Lin Guangyao at napataas ang kilay. Si Shen Yuan, hindi ba nalugi ang pamilya niya? Hindi na siya kabilang sa circle natin. Bakit mo siya tinawag dito? Naging seryoso ang tono ni Li Yuhang, inimbitahan ko siya ngayong gabi, pero hindi ko naman sinabing ikaw ang magbabayad. Ano bang problema mo? Si Shen Yuan ay kaibigan ko mula pagkabata, hindi mo siya may kukumpara sa iba.
Napangisi si Lin Guangyao at tumango. Sige, kung gusto mong tawagin siya, hihintayin namin. Biglang sumingit ang babaeng katabi niya at pabirong sinabi. Brother Yao, ang kulit mo. Ayaw mo naman akong gawing girlfriend pero palagi mo akong hinahawakan. Hindi siya pinansin ni Lin Guangyao at lumingon kay Xi Haijie. Oy, hindi ba dapat parating na ang girlfriend mo? Nasaan na siya? Napangiti si Xi Haijie at sumagot, paparating na siya pero traffic daw. Mga 10 minuto pa bago makarating. Natahimik si Lin Guangyao, iniisip, ang pinsan ko palaging umaasa sa pamilya namin. Kung hindi dahil sa amin, wala siyang karapatan sumama sa ganitong gathering. Pero hindi ko alam kung anong swerte niya at nakahanap siya ng isang top-tier na girlfriend. Lalo na yung suot niyang maikling palda at puting blouse, paano ba pipigilan ng isang lalaki ang sarili niya? Pero hindi pa naman sila kasal, may pagkakataon pa siguro ako. Biglang bumukas ang pinto, nagpakita si Shen Yuan ng isang maliwanag na ngiti at bumati, pasensya na late ako. Ngumiti si Li Yuhang at tinanong ng pag-ulong, bakit ka nahuli? Sumagot si Shen Yuan ng tapat, traffic. Pakiramdam ko, sinadya pang dumaan ng driver sa mga matrapik na lugar. Mabilis na pinukpok ni Li Yuhang ang balikat niya habang tumatawa. Damn, may ganyan palang driver. Dapat nagreklamo ka. Si Lin Guangyao, na nakamasid mula sa gilid, ay napailing at napangisi ng may pang-aasar. Taxi, sino ba sa ating nandito ang hindi nagmamaneho ng luxury car? Taxi, kaya naman pala siya natrapak. Hindi inaasahan, isang pamilyar ngunit napakagandang babae ang pumasok sa silid. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha nang sabihin niya, pasensya na, rush hour kaya na late ako. Agad na tumayo si Xi Haijie, namumula ang mukha, at ipinakilala siya, Chen na, ang girlfriend ko. Isa siyang salesperson sa dealership store. Kung may kailangan kayong kotse, sa kanya na lang kayo bumili. Sa loob-loob niya, kahit hindi ako kasing yaman ng iba rito, mas maganda naman ang girlfriend ko kumpara sa kanila. Sa kabilang banda, nagulat si Chen na nang makita si Shen Yuan na nakatayo roon. Si Mr. Shen, siya yung bumili ng kotse kahapon. Dahil hindi siya binati ni Shen Yuan, naisip niyang mas mabuting magpanggap na parang ngayon lang sila nagkita. Sa isiping ito, dumiretso siya kay Xi Haijie, pinipilit panatilihin ang kanyang kagandahan kahit medyo naninigas ang ekspresyon niya. Matapos ang 40 minuto, tumayo si Li Yuhang, namumula ang mukha dahil sa kalasingan. Ngayon na nakakain na tayong lahat, makinig muna kayo sa sasabihin ko. Itong bar na binuksan ko, gusto kong palakihin ito. Lahat ng nandito ay mga mabubuting kaibigan ko. Gusto nyo bang mag-invest at sabay-sabay tayong yumaman? Ang kailangan kong puhunan ay nasa 2.4 milyon yuan. Ipagkakaluwag ko ang 30% ng shares, kaya ang investment na kailangan ay humigit kumulang 700,000 yuan. Medyo nahihiya siyang nagtanong, ano sa tingin nyo? Sa isang tabi, ang babaeng katabi ni Lin Guangyao ay tahimik lang na nanunood ng eksena. Si Lin Guangyao naman ay nakasandal at iniisip, ang pamilya ni Li Yuhang ay may kita na ilang milyon kada taon. Pero para lang sa 700,000 yuan, kailangan pa niyang maghanap ng investors. Malamang pumalpak ang mga dati niyang investments kaya hindi siya binigyan ng pera ng tatay niya. Si Xi Haijie ay marahang iniikot ang kanyang baso ng alak, iniisip, hindi ko ito pwedeng salihan. Kailangan kong mag-ipon ng 2 taon para magkaroon ng 700,000 yuan. Si Zhao Zhengang ay nag-iisip, ang kumain sa labas, ayos lang. Pero bakit pati kami idinadamay sa investment? Hindi ito ang estilo ni Li Yuhang. Sa mga oras na ito, tahimik lang ang tinatawag nilang, importanteng tao, sa grupo. Sa ganitong sitwasyon, ang magsalita ng sobra ay para kang nagpapakatanga. Dumilim ang mukha ni Li Yuhang. Kapag kailangan nila ako para sa pagkain at inuman, ako ang laging nagbabayad. Kapag mangungutang, hindi sila nagsasalita. Pero ngayong ako naman ang nangangailangan, parang mga patay na sila.
Matigas ang tono niyang nagsabi, ano, pagkatapos kumain, naging pipi kayong lahat. Wala man lang kayong masasabi. Pwede bang magsalita naman kayo kahit papaano? Sa puntong ito, biglang nagsalita si Lin Guangyao. Ganito yan, Li Xiao. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang maghanap ng investors. Kung kapos ka lang ng kaunting pera, pwede namang mag-ambag ang lahat ng ilang libo para mabuksan muna ang bar. Kapag kumita ka na, saka mo na lang kami bayaran. Sumang-ayon agad si Xi Haijie. Tama yan, tama yan. Isa pa, kung ngayon lang kami papasok bilang investors, hindi rin patas para sayo. Kung gagawin mo ito sa tamang paraan, hindi ka malulugi kahit kumita ka pa. Tama ba, lahat? Sa isip ni Zhao Zhengang, alam naman ng lahat ang investment skills ni Li Yuhang. Yung hotpot restaurant at yung mga technician na dati niyang hini-hire, parehong pumalpak. Ngayon, gusto niyang magbukas ng bar. Para lang siyang nagtatapon ng pera sa dagat. Tahimik lang ang karamihan, pinagmamasdan si Lin Guangyao ang dalawa sa kanilang upuan. Naisip ng lalaking naka-jersey. Ang gagawin nito, may pera naman siya. Bakit hindi na lang siya magpautang ng pribado? Bakit niya tayo dinadimay? Habang iniisip naman ni Zhao Zhengang na lahat naman tayo umaasa lang sa pamilya natin, ni wala ngang sapat na baon. Sa loob-loob ni Li Yuhang, gusto ko lang naman makasama silang lahat sa isang negosyo para sabay-sabay kaming umasenso. Pero ang nangyari, parang nanghihiram lang ako ng pera sa kanila. Hindi na lang. Sobrang taas ng tingin ko sa mga brother na to. Lalo na si Lin Guangyao, wala siyang ginawa kundi mandiskarte sa sarili niyang kapakanan. Klarong sinabi kong investment ito, pero ginawa niyang parang utangan. Ibinalik ni Li Yuhang ang baso ng alak sa lamesa at matigas na nagsabi, ang utang, ibang usapan na yan. Kung wala kayong interes, huwag na lang natin pag-usapan. Napangiti si Lin Guangyao at itinaas ang kanyang baso, at may panunuyang sinabi, tama yan, Li Xiao. Nakakabagot ang usapang investment, mas mabuti pang kumain, uminom at magsaya na lang tayo. Samantala, tahimik lang si Shen Yuan, habang iniisip, noong nalugi ako, wala ni isa sa kanila ang tumulong sa akin. Pero si Li Yuhang, umaasa pa rin sa mga taong to. Puro inutil lang tong mga to, wala silang sariling kayod, puro asa lang sa pamilya. Dismayadong bumantong hininga si Li Yuhang. Kung gusto nyo magsaya, gawin nyo lang, aalis na muna ako. Ngunit sa puntong ito, biglang nagsalita si Shen Yuan. Paano kung ako na lang ang mag-invest ng 700,000 yuan? Biglang tumahimik ang buong silid. Napatingin si Liu Yuhang kay Shen Yuan, gulat na gulat. Si Lin Guangyao naman ay napangiti ng may pang-aasar. Shen Yuan, huwag mo akong biruin. Kilala na natin ang isa't isa, hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Sumabayla si Zhao Zhengang, oo nga, huwag kang magbiro ng ganyan. Wala namang kwenta ang sinasabi mo. Habang nakaupo sa tabi ni Shen Yuan si Zhao Zhengang, pamitik ito sa kanyang balikat at nagpaalala, baka gusto mong pumunta sa banyo at maghilamos muna para mahimasmasan ka. Hindi maganda ang mood ni Li Xiao ngayon, wala siyang panahon sa mga walang kwentang usapan. Pati si Xi Haijie ay sumingit, brother, mas matanda ako sayo, kaya mas marami na akong karanasan. Sa buhay, dapat alam mo kung hanggang saan lang ang kaya mo. At hindi lang ito tungkol sa kakayahan mo, dapat mo ring iwasan ang pagsasalita ng walang kwenta. Walang hiya-hiya, sumingit pa si Lin Guangyao at nagsabing, tama yan, Shen Yuan. Paano ka nga pala nakarating dito? Hindi mo ba alam kung paano ka napunta dito o gusto mong bayaran na lang kita ng sasakyan para may masakyan ka? Pinagmamasdan ni Chen na ang eksena ng panlalait at naisip, ang weird. Gusto ni Mr. Shen mag-invest ng 30% ng shares, pero bakit nila iniisip na wala lang yun? Kahapon lang, bumili siya ng sasakyang nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Ngayong araw, ang pagkakaroon niya ng 700,000 para i-invest ay normal lang naman. Nanatili siyang tahimik, ibinaba ang kanyang ulo at nag-isip,
kahit gusto kong tulungan si Mr. Shen, kung bigla akong sumingit para ipagtanggol siya, baka lalo lang siyang malagay sa alanganin. Ano kaya ang dapat kong gawin? Sa kabilang dako, kalmado lang na nagsalita si Shen Yuan, Li Yuhang, na ipadala ko na ang 700,000. Pakicheck mo na lang. Nang makita ni Li Yuhang ang napakalaking halaga sa kanyang cellphone, halos hindi siya makapagsalita sa sobrang pagkabigla. Shen Yuan, ikaw. Napakalinaw ng impormasyon sa screen. Industrial and Commercial Bank Card, huling 4 na numero, 5,854, natanggap ang 700,000 yuan noong 1940 ng ika-13 ng Mayo. Napakunot noo si Lin Guangyao at nagtanong, Li Xiao, may kung ano ang nangyari. Hindi pa rin makapagsalita ng maayos si Li Yuhang at nanginginig niyang iniabot ang cellphone kay Lin Guangyao. Ikaw na lang ang tumingin. Nang makita ni Lin Guangyao ang mahabang string ng mga numero, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sa isip niya, ang transfer ni Shen Yuan, ang daming zero. Bilangin ko nga ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Talagang 700,000 nga. Napalingon din si Chen na, kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha habang pinagmamasdan si Shen Yuan. Sa isang iglap lang, nagbago ang ihip ng hangin. I got so much motherfucking right now.